araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, mga kasama. Pagbaha at pagguho ng lupa ibinabala sa Calabarzon at Mimaropa dahil kay Bagyong Jolina. DSWD naglabas na ng 12.70 million pesos na pondo para sa mga apektado ng baha naman sa ARMM. US Navy sinasamahan ng mga otoridad sa pagpapatrolya sa Philippine Sea. 2 Pinay inaresto sa Hong Kong dahil sa pagbitbit ng iligal na droga. Isang Pinoy kada 2 oras nagpo-positibo sa HIV/AIDS sa bansa ayon mismo sa Department of Health. Sa balitang negosyo, Manila Solar City itatayo sa Manila Bay. At sa ibayong dagat, may sa 200 preso nakatakas sa isang bilangguan sa Pakistan. 12 pulis patay sa nasabing jailbreak. RMN News Nationwide. Kung nandito ka, nahook ka na sa sarap ng Mega Sardines in Easy Open Can. In ka na rin! Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Huwag maging bobo. Gumamit ng iodized salt araw-araw. Kapag ang katawan ng tao ay kulang sa iodine, ang unang apektado ay ang kanyang utak. Gumamit ng iodized salt sa pagluluto at sa pagkainan araw-araw. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga na ho ng Miyerkules ngayon, July the 31st, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, o si Buddy Oberas. Tayo po'y live na live sa DYHB 747, RMN Bacolod, DXCC 828, RMN Cagayan de Oro, DXIC 711, RMN Iligan, at sa DXPR 603, RMN Pagadian. Live international pa rin via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. At syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan yan. Napanatili ho ng Bagyong Jolina ang lakas ho nito habang patuloy na kumikilos sa direksyong kanluran, hilagang kanluran ng West Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, huli pong namataan ang bagyo sa layong 390 kilometers kanluran ng Subic, Zambales. At taglay ho nito yung pinakamalakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at ito'y kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 11 kilometro bawat oras. Asahan na sa Calabarzon at Mimaropa ang katamtaman hanggang sa kuminsay malakas na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang mahina naman hanggang katamtamang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang maaring maranasan dito sa Metro Manila. Kung hindi magbabago ang galaw ng Bagyong Jolina, inaasahan pong lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. Naglabas na ho ng 12.70 million peso ang Department of Social Welfare and Development dahil sa mga pagbaha sa Maguindanao o sa Mindanao, partikular sa Cotabato, Maguindanao at ilang pang lugar sa Autonomous Region and Muslim Mindanao. Gagamitin ho yung naturang pondo para sa pagbibigay na rin ng assistance, kabilang na ang food and non-food items na pangunahing kailangan ng isang individual. Ang Deputy Presidential Spokesperson Avi Galvalte, nakadeploy na rin ang lahat ng DSWD, SWAD o Social Welfare and Development Teams para magbigay ng tulong at matiyak ang kinakailangang Technical Assistance and Resource Augmentation o TARA. Wala pa naman anyang naiulat na casualty sa nasabing pagbaha
dyan sa ARMM. Sinasamahan na ng US Navy sa pagpapatrol ang mga otoridad sa Philippine waters, partikular na sa bahagi ng South China Sea. Yan ang kinumpirma ni Department of Foreign Affairs spokesman Raul Hernandez, kung saan sinabi nito na ilang US drone na ang lumipad din sa Philippine waters, kasabay na rin ng joint military exercises ng bansa at ng Amerika. Kasama rin niya sa nasabing joint exercises ang paggamit ng P-3C Orion aircraft, at ang layo nito ay mapalago pa ang kakayanan ng Armed Forces of the Philippines. Makatulong din anya ang pagsasanay para sa pag-rescue sa isang classified government document ng Kyodo News noong Biyernes. Kinumpirma ang pagpapalipad ng US Navy surveillance planes sa bahagi ng South China Sea, partikular na sa pinagagawang Spratly Islands. Una na rin sinabi ng Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Daniel Russell na walang lugar para sa coercion at bullying sa mga rehiyon, lalo na't may ilang bansa rin ang nag-uudyok ng tensyon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs spokesman Raul Hernandez na may 2 babaeng ang overseas Filipino workers ang naaresto naman sa Hong Kong Airport matapos mahulihan ng illegal na droga. Ayon kay Hernandez, ang 2 Pinay na nasa edad 27 at 31 anyos ay hinihinalang magkapatid. Ay naaresto sila matapos makuha sa kanilang maleta ang 14.5 kilos ng methamphetamine sa Hong Kong International Airport noong July 28. Umabot sa $1.4 million o 60 million pesos ang halaga ho ng nasabat na droga. Sinabi naman ni Hernandez na posibleng maharap sa habang buhay ng pagkakulong ang dalawa dahil ito ang maximum penalty sa Hong Kong. Kasalukuyang nakadetine ang 2 Pinay sa Thai Lam Center for Women at sisimulan ang pagdinig sa kanilang kaso sa darating na Oktubre. Lubos na ikinababahala ngayon ng Department of Health ang napakabilis na pagdami ng may sakit na Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa. Sa tala ng DOH, isang Pinoy kada 2 oras ang nagpo-positibo po sa sakit na HIV/AIDS. Yan ang pinakamataas na naitala, kung saan mas mataas ito ng 46% kumpara sa naitala noong isang taon. Ayon sa tala ng National Epidemiology Center, 95% o 387 naman nagpositibo dito ay mga lalaki na nakuha sa pamamagitan ng sexual contact, habang 43 naman dito yung nakuha sa paghiram ng karayom na ginagamit sa pag-inject ng droga, at ang isa naman dito ay nakukuha mula sa kanyang ina. Ayon pa sa DOH, 88% naman nagpositibo sa HIV/AIDS ay dahil din sa tinatawag na male-to-male sexual interaction. Binueltahan ng grupo ng mga water consumers ang pagbibigay ng daang-daang libong pisong bonus sa 4 na appointive board members ng Manila Water and Sewerage System o MWSS. Sa interview ng RMN kay Rodolfo Avellana, Pangulo ng Water for All Refund Movement o WARM, iginit nito na hindi makatwiran na bigyan ng mga naglalakihang bonus yung mga nasabing opisyal sa harap ng nakaambang pagtaas sa singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water. So 20 milyong water consumers ito. Hindi ba natin matatawag na boss niya ito? Na ang gusto niya lamang pakinggan ng palasyo ay itong mga ilang mga bilyonaryong hindi pa nagbabayad ng mga tax. Parang sila lamang ang mga pinagpala sa loob ng MWSS, sa loob ng Maynilad at sa loob ng Manila Water. Irit pa ni Avellana na kung gusto ng Aquino administration ang tunay na tuwid na daan, mas mabuting pakinggan din muna ang hinaing ng mga water consumers na siyang unang naapektuhan sa tuwing may ipinatutupad na water rate increase. Kung gusto niyang i-reforma niya yung buong industriya ng tubig ng MWSS. Lahat niya, kasama niya dapat ang Maynilad, kasama niya dapat ang Manila Water. Pero ang sinyales napakalinaw. Pinaupo pa nga bilang cabinet secretary yung 2 tao. Na representative nitong mga bilyonaryong mga kumpanyang ito. So yun yung mga dapat nating tingnan. Ang payag ni Ginoong Avellana ay kasunod ng pagtatanggol ng palasyo doon sa mga opisyal ng MWSS kung saan bibigyan ng bonus na ang 4 na board members ng MWSS. Ito ay tinatawag na performance-based incentive bonus para sa kanilang 2012 performance na nagkakalaga ng 300,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Base na rin sa Memorandum Circular number 2012-14 ng Government o Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations. Pangulong Noy inatasan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police at iba pang kaukulang ahensya ng pamahalaang may pagtulungan sa COMELEC para sa barangay election. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman.
RMN Report. Inatasan ngayon ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan na tiyaking magkakaroon ng tahimik at makatotohanang barangay at sangguniang kabataan elections. Base sa Memorandum Order No. 56 na nilagdaan ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. ay inaatasan ng Pangulo ang mga concerned agencies na makipagtulungan sa Commission on Election upang matiyak na magkakaroon ng maayos, malaya, makatotohanan at tahimik na barangay elections sa darating na ika-28 ng Oktubre. Kaya naman pinayagan na ni Pangulo Aquino ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police at lahat ng tanggapan ng pamahalaan na may kaugnayan sa darating na halalan na ma-deputize ng COMELEC. Base kasi sa COMELEC Resolution No. 9731 ay kinakailangan pa silang humingi ng pahintulot sa Pangulo bago ma-deputize ang PNP at AFP para makatulong sa halalan. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang Sex for Flight Scheme posible raw na ma-whitewash. Kasama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report. Ikinatatakot naman ng Akbayan Party List na mauwi sa whitewash ang reklamo ng mga OFWs na biktima ng Sex for Flight Scheme laban sa ilang opisyal ng DFA at Labor Department sa gitnang silangan. Ito ay ING Overseas and Workers Affairs Chairman at Akbayan Representative Walden Bello na 6 na linggo na ang nakakalipas mula nang sumabog ang Sex for Flight Scheme scandal at nagpadala na ng investigating team ang gobyerno sa Middle East. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin inilalabas na resulta ng investigasyon. Wala pa din na anyang anumang anunsyo ang DFA at DOLE kung may nakasuhan o nadisiplina na sa mga tauhan itong nagsamantala sa sitwasyon ng mga OFWs. Sinabi pa naman mabatas na laging isinasagot sa kanila ng DFA at DOLE sa tuwing hihingiin ng report sa investigasyon ay pinag-aaralan pa daw ang mga legal implications ng kaso. Nangangahulugan lamang anya ito na hindi nila pwedeng asahan ang mga nasabing ahensya. May natanggap din silang balita na balak ng DOLE na ipasa sa ibang empleyado na casual at mababa ang ranggo ang responsibilidad sa Sex for Flight Scheme pero hindi na rin mahahabol ang mga ito dahil wala na rin sa ahensya. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. OFW sumalma sa pag-alis ng pamahalaan sa ban sa pagpapadala ng OFW sa Iraq. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Inapakan ng OFW ang anunsyo ng TOEA na nag-aalis sa deployment ban ng OFW sa Iraq ayon sa Filipino migrants sa Middle East. Patuloy ang mga karahasan sa Iraq kaya posible nga malagay sa alanganin ang mga ide-deploy na OFW. Taliwas din nila sa babala ng United Nations ang desisyon ng Philippine government. Sa anunsyo ng TOEA, 4 na lugar lamang sa Iraq ang hindi maaaring pagtrabahuhan ng OFW. Ito ay ang Anbar, Nineveh, Kirkuk at Salahuddin. Kasama mo sa DFA Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Ang COMELEC sa Zamboanga humingi ng extension sa voters registration. Kasama natin sa Balita Live si Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. Extension para sa voters registration. Ito ang hinihingi ng opisyal ng COMELEC dito sa Region 9 kung saan napapabilang ang Zamboanga City. Ito dahil sa marami pa rin ang hindi nakakarehistro dito sa lungsod dahil na rin sa kakulangan ng panahon at ilang mga problema kinakaharap ng lungsod kung saan apektado din ang opisina ng COMELEC. Ayon kay Acting COMELEC Regional Director Attorney J. Balisado, simula pa noong unang araw ng registration, dagsaan at hindi matapos-tapos ang tao pupunta sa COMELEC Zamboanga para magparehistro. Karamihan pa nga sa mga ito ay doon na lamang natutulog at nagpapalipas ng kanilang gabi sa labas ng opisina ng COMELEC para kinabukasan sila ang mauuna sa pila. Isa ring dahilan kung bakit humihingi ng extension ng COMELEC dito sa Region 9 ay dahil sa bumabalik na problema ng blackout dito sa rehiyon. Kasalukuyan kasi nakakaranas ng 7 oras na blackout ang lungsod ng Zamboanga dahil na rin sa kakulangan ng supply na binibigay ng ibang source dito sa lungsod. Maliban dito, lagi rin nakakaranas ng pag-uulan ang lungsod kung kaya't mas lalong nabidelay ang transaksyon sa opisina ng COMELEC. Samantala, umaasa naman si Attorney J. Balisado na maikukonsidera ang COMELEC Central Office ang kanilang kahilingan. Kasama mo sa DXRC, RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tapak,
RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Planong magtayo mga kasama ng isang world-class commercial, residential at tourist center sa gitna ng Manila Bay na tatawaging Manila Solar City. May lawak itong 148 hektarya. Magkakaroon siya ng parke, isang malaburakay na man-made beach at isang international cruise ship terminal ay nasa magdadala ng 2,500 hanggang 5,000 na turista kada linggo. Lilikha ang project na 100,000 na trabaho para sa mga construction worker at panibagong 500,000 manggagawa para sa operasyon kapag natapos. Naasang kikita naman ang pamahalaan ng 17 billion pesos sa buwis taon-taon, kung saan 10 milyong piso ang mapupunta sa lokal na pamahalaan ng Maynila bilang bahagi ng real estate tax. Samantala ay tinutulan naman kaagad ng environmental group sa naturang plano dahil posible daw itong magdulot ng pagbaha. RMN News Abroad. Punta tayong Pakistan. Nakatakaso yung mahigit sa 200 preso doon matapos salakayin ng mga Taliban fighters ang isang bilangguan. Namatay ang 12 katao kabilang yung 6 na pulis sa nasabing pagsalakay na tumagal ng 4 na oras. Sa investigasyon, may mga tao nga sa loob daw ng kulungan ang tumulong sa nasabing grupo kaya't naganap yung prison break. Hinala ng mga otoridad may kaugnayan ng mga Pakistani Taliban sa grupo ng Al-Qaeda. Sinisisi naman ng mga opisyal ang mga security agencies dahil sa kapabayaan nito at kawalan ng komunikasyon. Nadagpuan na ang 14 sa mahigit na 200 inmates na nakatakas. Nagpatupad ngayon ng curfew sa paligid ng bilangguan para sa patuloy ng manhunt operation para doon sa mga nakatakas na preso. At mga kasama live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo po narinig ang numero 1 pa rin, RMN News Nationwide. Ngayong Miyerkules, July 31, 2013. Sa mga taga Rojas, susunod na dyan sila kasamang Joben Anisco at Jessil Yege sa RMN News Diretso, Balitang Rojas. Sa number 1 pa rin himpilan dyan na may audience share na 54.34%. Ito po sa latest survey ng KBP, RRC, Kantar Media, nito lamang Pebrero. Yan ang DYVR 657 RMN Rojas. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. At tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN Radyo mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin tatak alas 7:19 ng umaga na. Tatak RMN. Mare, may bago to benefit package ng PhilHealth simula April 1. Totoo yan. Yan ang tinatawag na Primary Care Benefit Package o PCB1. PCB1?